Hola! Toleleje, toleleje. Hunin at basahin. Hunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay June 25, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 7, verse 21 to 29. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas sa mga demonyo at gumawa ng mga kababalagan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapagpagawa ng masama." Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha sapagkat nagtuturo siya na paraang may kapangyarihan, hindi tulad ng mga eskriba. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Thursday po sa inyong lahat. Yung gospel po natin ngayon, tinapos ni Jesus yung kanyang Sermon on the Mount sa isang matinding paalala. Una, pinapaalahanan niya yung mga nakikinig na hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos, kundi yun lamang gumagawa ng kanyang sinasabi. Napakagandang paalala nito sa atin. Hindi sinasabing masama ang pagdarasal, hindi rin sinasabing walang halaga ang pagsamba. Pero ang paalala ni Jesus, hindi sapat na maging tagapakinig lang tayo, kundi ang pinakamahalaga, matuto tayong magsabuhay nito. Pagkatapos ng paalala na iyon, ay ibinigay ni Jesus yung larawan ng dalawang tao. Parehong nagtayo ng bahay, parehong nakaranas ng ulan, ng baha, ng malakas na hangin, pero magkaiba yung pundasyon. Yung isa, ang kanyang kinatatayuan ay sa ibabaw ng bato, at yung isa naman ay buhanginan. Ano ang kaibahan? Ang kaibahan ay hindi yung bagyo. Ang kaibahan, saan sila nakatayo. Ang pagsasabuhay ay, sabi ni Jesus, yung nakikinig at nagsasagawa ng aking salita ay matutulad sa mga taong matalino na nagtayo sa ibabaw ng bato. Pag tinignan natin at pinagnilayan, napakahirap palang maging totoong Kristiyano. Kasi madaling makinig tayo kaysa sa magbago. Napakadaling mag-share ng mga verses sa Bible kaysa sa magpatawad. Mas madaling magsimba kaysa sa magmahal na mga mahirap mahalin. Mas madaling magsabing, "Lord, Lord," kaysa sasabihin, "Lord, susunod ako." At napakaganda ng larawan ni Jesus. Hindi niya sinasabing, kapag kasama mo ako, wala nang bagyo sa buhay, walang problema, hindi ka naluluha. Tinapat tayo ni Jesus na lahat yan, kahit kasama mo ako, darating at darating. Pero ang tanong, saan ka nakatayo? Ano ang iyong pundasyon?
Ikaw, saan ka nga ba nakaangkla? Ano nga ba ang iyong pundasyon? Pinangahawakan mo bang pundasyon mo yung karir mo? Yung negosyo mo? Yung posisyon mo? Yung approval ng tao? O yung sariling lakas? Kasi kapag yan ang mga pundasyon mo, kapatid, nako, konting criticism lang, babagsak. Konting failure, mawawasak tayo. Konting problema, guguho tayo. Pero kapag si Jesus ang ating pundasyon, hindi ibig sabihin na hindi na tayo iiyak. Ibig sabihin, ano man ang mangyari, hindi ka matitinag. Pag si Jesus ang ating pundasyon, gusto kong sabihin sa iyo, nako, big congratulations. Bakit? Kasi ang simpleng katotohanan na nakikinig ka ngayon sa salita ng Diyos, malaking hakbang na yon. Pero huwag tayong tumigil sa pakikinig. Kasi ang tanong ni Jesus ay hindi kung narinig mo ba. Ang tanong niya ay, maisasabuhay mo ba? Kaya ang challenge sa atin ngayon, isabuhay natin yung gospel. Let us pray. Panginoong Jesus, maraming beses gusto naming makinig, pero nahihirapan kaming sumunod. Maraming beses tinatawag ka namin Panginoon, pero gusto pa rin namin kami mismo ang masunod. This day, O Lord, itayo mo muli kami sa isang matatag na pundasyon. Turuan mo kaming ang aming pundasyon ay ikaw. Para kapag dumating ang ulan, ikaw yung aming sisilungan. Kapag dumating yung baha, ikaw yung aming fortress, yung aming katatagan. Kapag dumating ang hangin, ikaw yung aming maging lakas. At turuan mo kaming isabuhay ang iyong salita araw-araw. Amen. Friends, bago tayo magtapos, may kakilala ka bang pagod na sa buhay? May mga taong mukhang matatag pero unti-unti nang gumuguho sa loob. I-share natin yung audio gospel na ito. I-share natin ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa ating mga classmates, sa ating mga GC, sa ating mga kapamilya, sa abroad. Dahil sa pamagitan ng pag-share, hindi mo alam baka yung simpleng pag-share ay maging paalala sa tao na hindi natin kontrol ang bagyo, pero pwede nating piliin anong pundasyon yung pangahawakan natin. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.